balita ko postponed indefinitely yung Blue Ribbon Committee hearing kung saan magte-testify si Governor Chavit Singson. Pinospone indefinitely ni Senator Ping Lacson. Nakahanda na pa naman sana kami. Natunugan siguro na medyo mabigat ang dala naming ebidensya sa flood control na issue. Talagang dahil hindi natuloy, ang gagawin ko, i-vlog ko na lang yung sa akin na part, yung sa akin na part na mga nakalap ko na mga videos, mga content doon sa pagpunta ko sa Ilocos Norte. Iisa-isahin natin yan. Puro Ilocos Norte yan at mamamanga kayo. Kagilagilalas, kahindik-hindik. Talagang binibilisan nila ngayon gawin yung mga dapat noong 2024 pa lang o 2025 pa lang na flood control. Yung mga hindi mahanap namin dati, nahahanap na ngayon. Sabi pa naman ni Azorin, ni General Azorin, ang sabi niya, walang flood control ghost project ang Ilocos Norte. We, di nga. Abangan nyo, isa-isa kong ilalabas dito sa content, i-edit ko lang kasi dapat puro pictures lang ang ipipresent ko. Sana ang i-contribute ko na evidence, puro pictures lang. So, hahanapin ko ngayon ng mga videos at isa-isa kong ilalabas sa inyo. Kasama yung mga pictures kung saan doon mismo yung lugar kung saan nandoon ang mga proyektong nabanggit. O, paano? Abangan nyo! Eto si Sayang ang Bayot. At yan lang. Yan lang ang sinisemento. Yan lang. And marami itong ganito. Ayan marami itong ganito. Doon makikita natin na ganun din. Ayan. Kita nyo? Same. Parehong sukatan. Pareho. Parehong sukatan. Yan. Pag tiningnan mo, yung kapal, dito ka sa side. Dito sa side, tingnan mo. Ituturo ko. Yan ang resulta, Ayan, Tanyo? Ayan, Yan ang resulta. Ganyan lang siya kanipis. So, ayan. Ito yung sukatan. Ito siya, kanipis. Ayan din. So lahat ito, na istruktura, hanggang doon, terrible. Sabi ko nga, this is no longer being a critic of the Marcoses. Di ba? This is about being a Filipino. Kailan tayo magbabago? Kailan natin tatapusin ang sistemang ganito? Kailan tayo makakakita na dapat ang proyekto ng bayan, buong pera ng taong bayan na pinaghirapan, binuhisan, ilalagay sa tama? Hindi na nakawi. Di ba? Kayo, kita nyo? Hindi pa nga tapos, may mga karak na. Ayan Ayan, may mga karak na. Di pa tapos. Ito, ganito ipapaliwanag ko sa inyo. Pag masimentuan na ito, you will never know what is underneath it. Hindi mo na makikita. This time we have the chance para makita dahil napuntahan namin sa construction phase pa lang niya. Mga kababayan, we are not doing this for fun. Neither we are doing this for self-gratification.
We are doing this to make you all aware na ito talaga yung realidad na nangyayari sa ating bayan. Ilocos Norte is the place of the president. The congressman is his eldest son. Tapos ito. Kayo, mga kababayan, kung papayagan natin ganito na lang palagi, then mawala lang pa lahat ng pangarap natin bilang mga Pilipino. O di lumabas din yung totoo, sa oral arguments kahapon sa Supreme Court, inamin ng Solicitor General na alam ng Pangulong Marcos yung pag-release ng SARO doon sa mga unprogrammed funds. Di ba? Bakit alam ng Pangulo? Kasi ang SARO ay Special Allotment Release Order. Hindi ito regular course ng expenditure ng gobyerno. Hindi ito yung nasa program funds. Ito ay nasa unprogrammed funds. Napopondohan lang pag merong sobra na pondo ang gobyerno. Kailan pa tayo nagkaroon ng sobrang pondo? Kailan pa tayo nagkaroon ng excess na kita? Wala pa eh. Pero unang napupunduhan yung mga unprogrammed funds. At alam naman natin na unprogrammed funds ay flood control. Oh. Kaya pala, alam na alam yung kwenta kung magkano dapat ang hatag. Kasi monitored kung magkano ang lumalabas. Oh. Kaya kung titingnan natin yung affidavit na ni Adrian Bersamin na hawak-hawak ni Congressman Liviste, aba, alam kung magkano ang dapat i-remit. Bakit? Alam kung magkano ang nirelease. Sus mio, Marimar, ginawa tayong gatasan at ngayon na may problema na tayo, hindi na alam kung paano resolbahin dahil nauna ang kawat kaysa sa benepisyo ng tao. Diyos mio, Marimar, Sir, buko ka na. Sa oral arguments ng Supreme Court, hindi nakatanggi yung Solicitor General nyo na alam naman ng lahat na matalino, pero hindi niya pwedeng labanan ang katotohanan. Sayang ang bayot.